Taiwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga ka-wonder, sa taas ng bilihin, maswerte nga raw kung makakapagbaka ka pa. Pero dahil likas na malikhain si Juan, walang masasayang. Ang bidang food trip natin, iba't ibang parte ng baka. No tapon, bring it on! Naku mga ka-wonder, meron tayong impression na kapag sa kainan may baka, kadalasan baka mahal ano. Ang sabi nila, yung mga nakakaluwag-luwag lang daw ang pwedeng mag-food trip ng ganito. Ang sabi ko naman, hindi totoo yan. Masarap po. Malambot po. Baka masarap eh. Manalo o matalo, diyan pa rin kayo kumakain ng kaliskes. Meron po siyang kakaibang parang gelatinous na doon sa kanyang texture. Hindi pa nakaka-high blood. Hindi naman po. Bat and ball. Paano yung mukha? Pero mga ka-wonder, ang itatampok natin, mga parte ng baka Na hindi nyo akalain na sulit pala. at masarap pala. Kaya naman ngayong gabi, I wonder, ano-ano ang mga putahing panalo nagawa sa baka. Sa maulang panahon, ano pa ba ang hindi mawawala? Siyempre, always present ang sabaw. Kaya naman si Juan hindi magpapaawat sa pag-eksperimento ng mga lutuing baka. Iba-ibang luto, iba-ibang sahog, pati ng mga hot pot, nagsulputan na rin kung saan-saan. Ang hot pot o ang pangmalakasang sabaw kung saan makakapili ka ng gusto mong isahog at itimpla, pinaniniwalaan na nagmula pa raw sa China. At nang makarating nga rito sa Pilipinas, nagkaroon na rin ng iba't ibang kombinasyon. Ang ka-wonder nating si Paul na isang Chinese-Filipino o Chinoy, banding na raw ng kanyang pamilya ang magsalo-salo sa tradisyonal na hot pot. At ang dating paborito, ginawa na rin nilang negosyo. Ang napili nga nilang ibida, assorted parte ng baka. Pero sa lahat ng parte ng baka, maniniwala ka ba na ang patok daw sa kainan nila ang ari ng baka o mas kilala bilang beef bot and balls na kadalasan sinasahog sa soup number 5. Yung mga Kastila, they brought cattle over to the Philippines. It was more or less exclusive to the Spanish community here. Yung mga Pilipino, yung mga natives, hindi sila mahilig sa mga baka noon. Bihira lang yung mga baka at that time. They are being resourceful. They need to use whatever part, so nothing goes to waste, because the soup with the organs, that started out in the Chinese communities here. Dito sa hot pot resto ni Paul, nililinis at hinihiwa-hiwa nila ang ari ng baka sa maninipis na piraso para isahog sa kanilang hot pot. Yun mga ka-wonder, siyempre pa, medyo maulan ngayon at napapansin nyo, ang paligid ay medyo maginaw. Tikman ang isa sa pinakamasarap na hot pot dito. Kaya tara, alamin na natin kung gaano kasarap yan. Let's go! Ay, magandang araw po. Hello, Sir, good morning po.
We have beef balls, Beef ball, cheese ball namin. This is prawn balls. prawn balls. Opo. Ito, squid, fish ball. Yun po yung lobster ball. Puro ball, no? Wala bang baseball o football? Wala po. Wala pa. Na, inaayos pa lang. Pinaka pagkain po namin dito, itong mga beef po natin dito. Sa soup naman po, ang kinuha natin ngayon is yung spicy Spicy. and herbal medicinal soup. Wow, mukhang okay ako sa herbal. Sana nandito ka, Mama Su. Naku po. Aba, yayamanin ka for today, Empoy, ha? Mukhang nakakarami ka ng baka. Sige, Paul, ibida mo na kay Empoy ang bestseller niyo yan. Meron po kaming gustong ipasubok sa inyo. Subukan natin lahat yan, Opo. Sir Paul. Ito po, pinaka-best at saka kadalasan ng umu-order nito mga kalalakihan. Ano po ba yan? Ito yung main ingredient na ginger. tinatawag na soup number 5. Ah, totoo ba? Ito yung tinatawag namin na bat and balls. Or sa Tagalog, ari ng baka po. Hindi pa nakaka-high blood. Hindi naman po. Bat and ball. Mani mo ka. The first time ko kasi magtitikim na yun. Sa sausaw ko pa ba? Yes yan? po, yes po. Preferably isaw-saw talaga. Actually, hindi ko manguya talaga eh. Kasi nung nalaman ko talaga, hindi ko siya maano na yung pala yun. Kasi para siyang lasang ox brain. Kasi nung araw kasi nakatikim na ako ng ox brain. Parang nahilo nga ako dun. Pero kaya kanina, parang nag-aalala ako kanina kasi baka mamaya mahilo ako. Pero hindi naman. Masarap siya. Magaspang. Yung pinakaloob, parang siyang leche plan na nasunog na bulok. Pero masarap siya. Sa pagkain po niyan, ang sinasabi po nga sa Chinese culture, if you want to improve something sa katawan mo, you eat that part sa pagkain mo. So, kaya karamihan ng kalalakihan dito, ino-order yan. Mahal yan. Yes po. Kasi kung isipin nyo, sa 100, puro lalaking baka lang at syempre bawat isang baka, isang set lang ng part ng merong ganun. At saka talagang nakikipag-agawan kami ng supplies po niyan. Nagkakaubusan yung ganyan, yung Yes po. bat and balls na ano. Abay, sulit na rin Mami Su at sa ating mga ka-wonder. Sa halagang 999 pesos hotpot, may unli pili ka na iba't ibang parte ng baka. Kori-karian, Empoy, at syempre, huwag kalimutan, hinay-hinay lang sa pagkonsumo ng ari ng baka, ha? Meron po siyang protina, meron po siyang mga minerals at vitamins tulad po ng mga B vitamins na makukuha natin sa hayop at mga minerals tulad ng calcium. Kumbaga, hindi po siya yung ordinaryong laman. So, meron po siyang mas mataas na kolesterol. Kaya pwede po na makasama sa atin kung sobrang dami at sobrang dalas po yung kain niya. Hindi siya naiiba, depende sa hiwa. Pero ang maaari lang po ay dahil mas manipis siya, mas madami yung nakakain mo nang hindi mo napapansin. Tuwing araw ng linggo, napupuno ng mga sabungero ang cockpit arena na ito sa Calasiao, Pangasinan. Bawat sabungero may sariling pambato. Suki nga ng sabungang ito ang ka-wonder nating si Jefferson na dumarayo pa mula San Carlos, Pangasinan, 1 oras ang layo sa sabungan. Ako, mga ka-wonder! Pagkapanalo, si Jefferson, diretso na sa paborito niyang kainan sa labas lang mismo ng sabungan. Panalo na sa sabong, panalo pa sa sarap ng hinihigop niyang sabaw. Ang patok na sabaw na ito na dinudumog hindi lang ng mga sabungero kundi ng mga dayo. Ang sinabawang baka na kung tawagin, kaleskes. Pero hindi tulad ito ng normal na nilagang baka na ang karaniwang sahog laman. Dahil ang kaleskes may bituka, libro, bahay bata, puso, dugo at tuwalya ng baka. Kaya naman ang mga kalderong ito taob palagi sa Junel's Eatery dahil sa dami ng kumakain dito. Sa halagang 100 pesos kasi, may kanin at isang mangkok na kaleskes ka na, may anli sabaw pa. Ang kaleskes, isang salitang Pangasinense na ang ibig sabihin bituka. Ito ang version nila ng goto tulad ng sa Batangas. Pero ang mas nagpa-espesyal daw sa kaleskes, ang kamyas na lalong nagpapaasim at ang dugo na nagpapalapot sa sabaw. Kaya naman ang kakaibang timpla nito, patok pati sa mga dayo. Masarap siya. Tama sa tagulan.
Talagang babalik-balikan talaga. Parati po kami dito. Ang nagpasimula ng recipe na ito mula pa noong 1974, ang ka-wonder nating si Angelina. O noon pa man, talagang sikat na ang kaluskos dito sa Pangasinan. Naisipan kong magluto dahil marami ding nagluluto dito, pero ang kainaman sa akin ay sinasama ko yung dugo para lumapot yung sabaw. 1994 daw nang sinimulan itong ibenta ni Angelina sa Kalasyaw. Ang recipe na pinatikim niya sa mga kababayan noon, tiyak na hindi raw nagbago hanggang ngayon. Sa katunayan, ang pagluluto raw ng kaleskes ang bumuhay sa kanyang pamilya. Napag-aral ko dito ang 4 na anak ko sa kaluskosan. Gumanda na rin ang buhay namin dahil nakapagtrabaho na yung mga anak ko din nung nakatapos sila. Ngayong 75 anyos na, ipinamana na ni Angelina ang recipe at negosyo sa ikalawang henerasyon ng kanyang pamilya. Kami na lang po yung nagtuloy. Naisipan namin dito sa lugar na ito para mas maluwag, mas malinis, at saka mas maraming makater na mga customers. Mula sa dating maliit na pwesto niya sa palengke, nakapagpatayo na sila ng mas malawak na pwesto rito sa Kalasyaw. Nakatapat lang mismo ng Pangasinan Coliseum kung saan nagaganap ang mga sabong. Kaya naman karamihan sa kanilang mga customer, sabongero. Isa na nga riyan ang ka-wonder nating si Jefferson. Ngayong araw nga, kasama ni Jefferson ang kapwa sabongero niyang si RJ. Nadihado man daw ang laban ngayon ng sabong dahil sa lakas ng ulan, dadaan pa rin daw sila sa Junels para kumain ng kaleskes. Kahit wala po kaming panlaban na manok, pag pumupunta po kami dito na nagsasabong, halimbawa, dumadaan po kami dyan para kumain. Comfort food na nga raw nila ito. Perfect daw kasi ang mainit na sabaw, lalo kapag umuulan. Manalo o matalo, dyan pa rin kayo kumakain ng kaliskes. Mula noon hanggang ngayon, ang kaleskes naging mahalagang parte na ng buhay ng mga taga-Pangasinan. Maraming kumakain dito. Hindi ka makakalabas ng Kalasyaw na hindi mo natitikman ang kaluskos ng Junels. Kaya naman ang recipe ng kaleskes na nanatiling limadong pagkain na ipagpapatuloy ng kanilang pamilya. Ang future plans natin dito sa Kaleskes is of course mapagpatuloy ng future generation para at least yung lasa na meron kami since 1994, mapagpatuloy pa rin ng mga kamag-anak namin in the future. Pero mga ka-wonder, mas healthy man kung ituring ang baka kaysa sa baboy, ayon sa eksperto, hinay-hinay pa rin daw sa pagkain nito lalo na ang mga laman loob. Pagdating po sa lamang loob, kung paminsan-minsan lang naman po yung kain natin, wala naman pong problema, lalo na po kung hindi naman sobra yung sukat, kung yung pong kumbaga ay parang isang tasa lang siya na maliit, pero kailangan po kasi nating tandaan na yung pong mga lamang loob or organ meat, siya po yung may pinakamataas na level ng kolesterol pag kinumpara po sa lahat ng parte ng baka. Tusok dito, tusok doon. Sa pangmalakasang food trip ni Juan sa mga kalsada, hindi mawawala ang ihaw-ihaw at tusok-tusok. Kung saan lahat ng paborito mong papakin sa isang stick, pasok! Pero kakaiba nga raw ang nilalantakan sa kalye ng Tayuman. Meron daw kasing naghahari-harian dito na kung tawagin ay Baga King. Siya si Michael at ang parte na kanya binebenta raw ay baga ng baka. Yung baga natin, solid to, walang bisyo, damo lang, malambot, juicy, syempre malasa, at uulit-uulit kasi sarap talaga. Sa lahat nga ng parte ng baka, baga ang napili ni Michael. Wala na raw kasi masyadong nagtitinda nito ngayon. Patok pa man din daw ito sa batang 90s bilang 2-3 noon. At gusto niyang makilala pa rin ito ng bagong henerasyon. May 5 pesos per stick, 50 pesos per baso at 100 pesos per styro.
Hindi rin biro ang paghahanda ng lungs ng baka. Mahigit 3 oras itong pinakukuluan para iwas lansa. At bago iprito, tinitimplahan din ng ilang oras kaya manamis-namis. Ipinapares din ito sa maanghang-anghang na suka. Pwedeng papakin, ipulutan o kaya ulamin. Sarap po, ma'am. Malambot po. Magandang pagkakalambot. Okay naman po siya, masarap po siya. Saka medyo maanghang po yung suka. Okay. Pakulam. I wonder, mayroon nga kaya itong hatid na sustansya? Ang baga po ng baka, mas mataas po yung kanyang nilalaman na vitamina A or vitamin A at saka yung pong iron niya kumpara po sa ordinaryong laman ng baka. Kung siya po yung pinakukuluan ng maraming beses at kada papakuluan mo po siya ay itatapon mo yung naunang sabaw, maari po kasing mabawasan yung kolesterol niya kasi yun pong taba, natutunaw yun. Pero kung ipiprito nyo po kasi ulit, i-deep fry natin, pwede pong tumaas ulit yung kolesterol niya. Gawang kusina rin ang love life ni Michael. Pagluluto ang dahilan kung paano niya nakilala ang kanyang may bahay na si Mia. Bagamat hindi nakapagtapos ng kurso, pareho kasi silang nag-aral ng kulinarya. At ang pagluluto ng baga ng baka ang pinagtuunan nila ng interes. Dahil sa baga ng baka, unti-unti na silang nakakahinga sa buhay. Sa loob ng 3 taon, nakapagpundar sila ng motor, at paminsan-minsan nakakapag-travel daw sila. At hindi na lang sa kalsada mabibili ang produkto ni Michael, ha? May repack version na rin sila nito sa social media. Subukan mo nga tikman, Mami Sue. Mabango nga siya. Sarap nga mo yun eh. Parang, pag ina mo yung mga magugutom ka, gusto mong kumain, wala siyang lansa, pati sa lasa, wala siyang lansa. Yun lang, nalito lang talaga. O, dala ka lang ako, atay. Baka naman, Mami Sue. Henge. So ito pag nabitin kayo sa tusok-tusok na gaya nito, ayan, ready kayo nakabumili ng ganitong nakapack. Ayan, marami na to ha. Ang gusto ng mga mag-iinom yan, pulutan. Mula sa pagiging service crew noon, naglalaki ang kaldero na ang mga iniluluto ngayon. Yan ang mga patok na video online ng vlogger na si Gilbert o mas kilala bilang Impoy's Journey sa YouTube. Kaldereta, minudo, Shanghai, chop suey. Kahit ano pang lutuin, yakang-yaka raw niya. Kare-kareng oxtail, 10 kilo. Pero ang kanya raw talagang specialty. Mga ulam na ang pangunahing sangkap, buntot ng baka. Yung pong buntot ng baka, unang-una, mas mura po siya doon sa pangkaraniwang hiwa ng baka. Tapos ay meron po siyang kakaibang lasa. Meron po siyang tinatawag na parang gelatinous na doon sa kanyang texture. Ang ka-wonder nating si Gilbert nagtrabaho noon bilang service crew sa Maynila. Hanggang sa naging mga assistant cook at natuto po akong magluto step by step. Mahilig po sadya ako magluto kahit nung bata po ako ay nagtatry-try na ako magluto ng mga paisa-isang mga putahe. Pero nung dumating ang pandemya, nawala ng trabaho si Gilbert at napilitang umuwi sa Batangas. Habang walang trabaho, naisipan niya raw magluto ng mga putaheng natutunan niya noon sa kanyang trabaho. Dahil walang budget noong pambili ng baka, ang isinahog niya ang buntot ng baka. Dito lang po sa bahay, naisip ko mag-post ng mga video sa online habang paisa-isa na nilulutuan ko yung aking mga pamangkin. Hihintayin po natin ito magsabaw at ililipat natin sa pressure cooker. Hanggang sa nung makilala po ako yon, may mga subscriber po nagtiwala sa atin na ipagluto sila. Yung mga subscriber ko po na nasa iba't ibang bansa, pag nauwi, nagre-request sila na ipagluto. Ngayong araw nga, nakatanggap si Gilbert ng order mula sa isang subscriber na taga Batangas din. So tara mga ka-wonder at palengke muna tayo. Papatimbang po natin. Magkano kilo po? 320 ang kilo.
Ipapatadtad po natin at ipapagayat na para hindi tayo mahirapang maggayat. Ang recipe niya for today, sinampalukang buntot ng baka. Yan, nakulo na. Ibablanching po muna natin yung ating buntot para po mawala yung lansa at yung mga amoy ay mabawasan. Yung mga tinatawag nating impurities, kailangan po natin tanggalin yon. At ito po ipapalambutin natin sa loob ng 30 minutes. Depende po sa tigas ng baka. Pag minsan po ay 30 to 40 minutes. Kapag malambot na ang karne ng baka, igigisa na ito at titimplahan ng sampalok para umasim. Matapos iluto ang sinampalukang buntot, hihintayin na lang ni Melvin na kunin ito ng kanyang customer. So mga ka-wonder, nandito na yung ating subscriber, si Ma'am Meli. Ayan, at nandito na ma'am yung inyong paluto na sinampalukang buntot ng baka. Napanood ko po siya after pandemic. Then after that, nagtanong na po ako sa kanya na kung pwede akong makapag-order once na kailangan ko. Kasi po, yung pong lutong Batangas, yun po ang paborito namin talaga. Ayos po ang lasa. Tama lang po ang lambot bago tama lang po sa asim. Sulit na sulit po ang lasa. Talagang natural, masarap na masarap po. Para mas makatipid, imbes na karne ng baka, buntot ang binili ni Gilbert para iluto. Bali, pagdating po sa buntot ng baka, medyo parehas po siya sa organ meat. Wala naman po siya ng mga uric acid, ganyan. Pero yun po kasing buntot ng baka, mas mataas din po yung kolesterol niya. Ayan ako mga ka-wonder, nakita niyo naman sa episode natin ngayong gabi. Tayo mga Pinoy, pagdating sa kusina ay talagang malikhain, di ba? Ito nga hong mga baka, di ba? Ay nako, walang parte ng baka ang natatapon, bagkus pag dinala sa kusina, napapasarap pa. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow niyo po kami sa aming mga socials media, Facebook, Instagram, TikTok at X. Ako po ulit si Empoy Marquez at samahan niyo po kami lagi tuwing linggo dito lang sa GTV at ang lahat ng tanong ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder!